The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The scribes who had come from Jerusalem said of Jesus, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he drives out demons." Summoning them, he began to speak to them in parables. "How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, he has an unclean spirit. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Our gospel this morning speaks about the experience of division o yung hindi pagiging buo. Tayong mga human beings, everyday nakikita natin yan sa ating buhay, sa ibang tao, at kadalasan hindi natin nakikita yung na-experience natin personally of this disintegration. Una-una tayo ay created beings, and because of that fact, makikita natin, di ba, ang ating mga sarili, unti-unti tayong, ultimately namamatay because as a human being is born into this world, tumatanda siya, ang kanyang physical body ay nagdi-deteriorate, di ba? Lalong-lalo na kapag dumating ka na sa iyong middle age. Pataas, tapos bababa na yan, magdi-decline na. At sa ating buhay, nai-experience natin, for example, ako sa harapan ninyo, di ba? Isang pari. Pero pagka tapos na po yung misa, meron ako mga ibang functions, meron ako ibang mga ginagawa, kagaya nyo rin, di ba? Sometimes may mga roles tayo, tatay, nanay, asawa, employee. Sometimes meron din tayong mga ginagawa para sa community, sa barangay, at kung saan man. So because of that, sometimes kailangan natin, tawag namin sa amin, kapag kami ay nasa school halimbawa, kailangan meron kaming institutional phase. Hindi kami pwedeng maging too friendly to our subordinates, di ba? Meron kang tinatawag na reverential distance. Ikaw ay isang administrador ng isang eskwelahan, siyempre, you keep your distance. You can't be too close. Meron kayong mga boundaries, ika nga. At makikita rin natin yan sa ating bansa. Ang Philippines ay divided into how many? 7,100 plus islands. Kaya napakahirap maging isa. Makikita rin natin yan sa ating politics. Ang unity team, disunity team na. Di ba? Vice President at President hindi nagkakasundo. Impeachment dito, impeachment doon. Di ba? So, I don't know what is going to happen to our country. Huwag na tayong lumayo. Sa administrasyon at sa Senado at Congress, di ba? Ang tawag natin sa kanila, the Honorable so-and-so. Pero kita na natin, di ba? Honorable ba talaga sila sa mga kinukurakot nila noong unang-unang panahon pa? Kaya
Ano kaya ating gagawin for us to become whole again? Yon ang ating tanong. Kasi ang mga Pariseo sa ating ebanghelyo, nakita nila, etong si Jesus, nagpapaalis siya ng mga masasamang espiritu sa kapangyarihan ng Diablo. O di ba? Agad nakita nila yung ginagawa ni Jesus ay something that is evil. Parang inaakusa nila ang Panginoon na evil din siya when in fact hindi, di ba? But even the Lord, when He was like us, when He came as a human being, also experienced division. Eto na nga, di ba? Nagkakatunggalian sila nung mga Fariseo, the so-called authorities. Ang simbahan din, nakaka-experience din ho ng division, di ba? Akala nyo ba yung College of Cardinals ay isa? Di ba? Hindi. Ang dami-dami nila, mahigit 200. Hindi rin sila nagkakaisa. Merong mga conservatives, merong mga liberals, etc., etc. So in other words, na-experience natin ang division or disintegration sa ating buhay. Iisa lang po ang talagang whole sa atin. Alam natin yan kung sino, di po ba ang Panginoong Jesus mismo. Kaya nga siya yung sinasabi na strong man dito sa ebanghelyong ito. Pero sa aking mong palagay, sa aking punto de vista, mare-recognize lamang natin ang ating pangangailangan sa pagiging buong muli at pagiging sapat kung ating i-acknowledge, kung ating tatanggapin sa ating mga sarili na hindi tayo buo. Kailangan nating mabuo at hindi tayo ang bubuo sa ating mga sarili, kundi ang Panginoong Jesus mismo. Kaya nga siya nagpunta dito para gawin tayo uling buo. Yun. And I think that is the secret if tayong lahat ay magsasama-sama at accept natin that we need the Lord in our lives. Siya ang bubuo sa atin. Mula sa Pangulo hanggang sa huling tao na payak ang pag-iisip, ang pananaw sa buhay. Kailangan natin talagang i-acknowledge, Lord, I need you to become whole. I need you to put me back into one piece.